Sure, may mga stranded na pasahero ba sa terminal ng bus dyan sa Parañaque City? Monica, ilang pasahero ng bus ang pinili na lang na manatili dito sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos kang makansela ang kanilang biyahe patungo sa mga probinsya. Ang ilan sa kanila ay kahapon pa nandito at hindi pa rin tiyak sa kanila kung anong araw sila makababiyahe. Wala nga nangyari kay may bagyo daw, na-cancel. Ay sabi ko, sana kami pwede kami umuwi. Dami ka malayo. Kahapon pa dapat ang alis ni Alicia Espregante mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX papunta sa Davao City. Ngunit dahil nakansela ang biyahe niya dahil sa bagyong Enteng, napilitan siyang manatili na lang sa terminal. Gaya ng isa pang pasahero na si Amira Haji Ali, naghihintay lang sila sa pagbabalik operasyon ng bus companies. Wala pang schedule. Wala pang schedule? Wala pa, mag-aantay lang daw. Sa datos ng PITX, as of 3 p.m. ngayong araw, ay 13 bus trips na ang nakansela bunsod ng masamang panahon. Ilan sa mga ito ay biyahe papunta sa Cagayan de Oro, Davao City, Palompon, Leyte, Virac, Catanduanes, Lawang, Northern Samar, Dinagat Islands at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs Jason Salvador, inaasahan nilang magbabalik operasyon na rin ang ilang bus ngayong araw. Ngayon nga, marami na tayong nakanselado na mga biyahe, no? Lalong-lalo yung patungong Mindanao, Visayas at Bicol. Ngunit nakaantabay tayo dahil nakarating sa atin na impormasyon na nilift na ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority, no, yung ban sa pagbabiyahe dyan sa may Sorsogon patungong Magdog. Pero ganun pa man, nakaantabay pa rin tayo upang tiyakin na maayos naman yung mga dadaan ng kalsada at lugar upang sa ganun hindi naman mabalang ating mga kababayan. Samantala, as of 11:50 a.m. ngayong araw, 29 na local flights na ang nakansela sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bunsod ng Tropical Storm Enteng. Batay sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, kanselado ang ilang flight galing o papunta sa NAIA na biyaheng Daraga, Calbayog, Busuanga, Masbate, San Jose, Naga, Virac, Katiklan at Iloilo. Naapektuhan din ang operasyon sa ilang pang paliparan sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Luzon at Visayas region. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 11:15 a.m., apektado ang operasyon o flight sa Lingayen Airport, San Jose Airport, Bicol International Airport, Masbate Airport, Virac Airport, Naga Airport, Calbayog Airport, Tugigaraw, Kawayan, Palanan, Basco at Itbayat. Pinaalalahanan naman ng Civil Aeronautics Board ang mga airline company na panatilihing updated ang kanilang mga pasahero hinggil sa adjustment o cancellation ng kanilang mga flight. Muli ring binigyang diin ng CAB ang pagpapatupad ng Air Passenger Bill of Rights sa mga pasaherong naapektuhan ang flight dahil sa bagyo. Monica, dito sa PITX sa taya ng pamunuan ng terminal ay umaabot sa mahigit kumulang 600 yung mga pasaherong naapektuhan ng mga kanselasyon ng biyahe. Papunta nga yan dyan sa region or sa Bicol region sa may Visayas at Mindanao. Kanina ay tiningnan din natin yung operasyon ng ilang mga bus terminals dyan sa may bahagi ng Buendia at Taft Avenue sa Pasay City. Yan yung mga bus terminal na nagseserbisyo sa ating mga pasahero papunta doon sa karating lugar ng Metro Manila, particular na yung Laguna, Batangas at Quezon Province. At nakita naman natin na tuloy-tuloy naman yung kanilang operasyon. At maging yung mga linya ng tren, particular na yung Light Rail Transit o LRT Line 1 at 2 at Metro Rail Transit Line 3 ay hindi naman nagpatupad ng suspensyon sa kanilang operasyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Monica. Sure, kumusta yung ating mga kababayan na na-stranded ngayon dyan sa PITX? Kumusta ang kanilang kalagayan? At as we speak, meron na rin bang mga ruta na naibalik na yung operasyon sa ngayon?
Yes, Monica, sa ngayon, gaya nga ng sinabi ko kanina, mas pinipili ng ilang mga pasahero na manatili dito sa loob ng PITX kesa umuwi doon sa kanilang mga pinanggalingan, kasi yung iba dito nanggaling pa doon sa Valenzuela o doon sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila na malayo dito sa PITX. Kasi dito sa PITX, Monica, fully air-conditioned dito at binibigyan naman sila ng mga pagkain ng mga bus company at meron namang matutulugan dito na matutulugan ng mga pwede naman sila matulog dun sa mga silya na provided din, yung mga long chairs na provided din dito sa terminal. At bukas naman tong terminal, may iba din dito na nag-a-assist din sa kanila sa iba pang mga pangangailangan lalo pa yung mga senior citizen. Doon sa mga na-ideklara, I think there was 13. So 13 yung mga biyahe ng bus papunta sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, Visayas at Mindanao na nakansela dito sa PITX. At isa dyan, kanina kinumpirma din ng pamunuan ng PITX na isa sa mga yan ay nag-resume na ng kanilang operation. At sa ngayon, wala pa tayong nakukuha na iba pang impormasyon kaugnay doon sa iba pang mga bus. As of 5 p.m. din, maidagdag ko na lang din, Monica, na nag-anunsyo na rin ang CAAP na mayroon silang total of 38 na mga flights na naitala sa ito naman sa NAIA, sa iba-ibang lugar din, sa iba-ibang paliparan sa bansa. Yan yung mga nakansela mga flights. At bukas may dalawa din ng mga flights. Particular yan sa Manila Lawag at Lawag Manila na flights na kanselado na rin para yan sa biyahe sa September 3 bukas. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa PITX.